Ngayong nandito na sa Pilipinas ang bagong underbone na kakahiligan ng mga Pilipino. Tingin ko magandang ikumpara rin ito sa mga underbone na meron ngayon sa Pilipinas. Napakadami niyan, pinapangunahan ng Raider 150, Winner X Sniper at madami pang iba. Pero ngayon, ikumpara natin siya sa isang matinding contender pagdating sa pakamotehan o pabilisan. Ito po walang iba kundi ang Rusi Flash 150X. Babangga kaya itong bagong Bodge o tatagusin ng sikat na sikat at tampulan ng asaran sa social media? Ito ang Rusi Flash pagsalpukin natin versus Bodge Storm 150. Tara, pag-usapan natin to. Hawak ang manibay sa sakitan ng dilim, sinusuyot tanggal sa dang puno ng lihim. Puti at pilat na kislap ng iyong pintura. Boss Motovlog. Meron tong passing light dito sa may bandang unahan sa kaliwa. High and low beam, left and right signal light at busina. At makapit na grab bar. At syempre yung kill switch sa kanan, yung ignition, meron din yung hazard light mga bossing. Digital na po ang panel at may malapad na upuan na siguradong kasya hanggang 2. At sa lahat ng mga underbone, ito lang po ang merong compartment sa unahan mga bossing, na kung saan pwede kang maglagay ng mga bagay-bagay, yung mga abubot mo. Tamang-tama nga sa tinapa. Kasyang-kasya dahil flat lang ito at hindi masyadong mataas yung pagkaka-compartment niya. At dito sa lagayan ng tinapa, makikita mo ang iyong susian na keyless. Integrated na rin po ang seat opener dito, kaya iwas kawatan, no? Pindot-pindot ka na lang mga bossing. At sa bandang parte na yan, makikita mo sa bandang itaas naman ang USB type na charger mo. Para kung sakali maglo-long ride ka, hindi ka malolobat. May pang-chat ka pa rin kebianan pag nagtatanong na kung ikaw ay nasaan. Ang disenyo ng mukha nito mga bossing, wala kang makikita sa kalsada. Nagdudumilat ang kanyang LED headlamp sa harapan mga bossing. Makikita mo yan, 2 projector lamps po. Magkabila, split type po yan at yung mga turning lights niya nasa ibandang ibaba. At yung daytime running light po ay dito naman po sa may bandang handle nyo, kung saan tumutuon yung inyong direksyon, sumusunod po ang ilaw nito. Ang pinakagitnang ilaw naman ay nagsisilbing flashing light din ng motor. Lahat po na makikita mong ilaw dito, wala na pong debumbilya. LED na po all the way po ito. Lahat hanggang sa likod po na ilaw ay LED na po. Ang motor na ito ay pinapagana ng isang 150cc engine na makina. Single cylinder, 4 valves. At ito po ay naka double overhead cam na kayang sumipa ng 17 horsepower. Fuel injected na mayroong ABS na po ang kanyang preno sa harapan at preno rin sa likod. Liquid cooled po ang cooling system at nakikita nyo yung reserve nandito po sa bandang ibaba. Parang sa Raider, no? 5-speed manual transmission na meron pong sleeper clutch mga bossing. San ka pa? Sa halagang 120,000 pesos, kumpleto ka na ng specs and features ng motor na sa mga higher cc mo lang makikita, kagaya ng Bosch ABS, sleeper clutch, naka-digital ang panel at may saksakan ng cellphone. Meron din yung ABS harap at likod. Kalimitan mga bossing, ang mga ganyang motor ay nagkakahalaga po ng mga 150 to 160,000. Pero dito sa Bodge mga bossing napakababa lang. Isang deal breaker na naman na underbone ang pwede nating pagpilian ngayon. Itong Bodge na nagkakahalaga ng 120,000 pesos ay siguradong gagambala sa mga natutulog ding underbone na meron sa merkado ngayon. Ops, bago pa kayo mag-isip ng kung ano, nagkakamali kayo, wag nyo isipin yan dahil nagpagas lang po si Kuya. Naubusan si Dudong, kayo naman, oo. Pag sinabing Rusi, masyado kayong allergic, akala nyo sirain. Nagkakamali po kayo dahil nung nakita ko ng actual itong Rusi Flash X 150 na 4 valve fuel injected double overhead cam, ay talaga nga namang kung may 75,000 pesos ako ngayon, kukunin ko na.
Alam niyo ba kung bakit mga bossing? Puntahan niyo muna kasi sa mga Rusi branch, lalo na tong kulay na to na cyan color. Ito yung mas lalong nagbigay ng appeal sa mga China brands na hindi mo akalain sa halagang 75,000 pesos. Meron ka ng hyper underbone na ganito yung tindig at the same time yung power nandun at yung looks. Pangalan na lang talaga no? Rusi, yung parang sinasabi nila sirain. Yun lang talaga nagpapasira ng image. Pero baliwala na po yan Pag nakita mo tong actual, itong Rusi na to mga bossing, tingnan mo yung headlight niyan. LED lahat ng ilaw na makikita mo dyan. Nakakamangha ang mga nilabas ng Rusi ngayon. Considering na 75,000, tingnan mo naman yung tindig. Double overhead cam pa yan. Ito yung kauna-unahang 4 valves fuel injected na underbone ng Rusi. Ito yung pinakamalakas sa lineup nila ng mga underbone. 6-speed manual transmission po yan. Kung presyo pa lang Ang presyo lang nito sobrang baba. 75,000 kung kukunin mo ng cash. 3,000 lang kung gusto mo ng installment. Ang ida-down mo, maiuuwi mo. Pero sa harapan, front face ng ilaw, okay siya. Dito sa kanyang panel, mga bossing, magkahalong analog type at yung digital. Yung mga buttons naman, napaka-basic lang yan. Hinawakan ko siya, sakto lang. Hindi naman siya kagayang unang labas ng mga China, talagang alata mong marurupok yung mga pindutan, ultimo pindutan. Ito, medyo nag-improve na ng konti, nasa middle class na siya. Isa pa, may charger, o ayos na rin yan, advantage na rin yan, kahit papaano, pag nag-long ride ka. Tapos yung kanyang susi, hindi siya keyless, less maintenance, tamang-tama ito talaga sa mga nagbabudget. Hindi ka masyadong gagastos dito sa mga maintenance dahil wala masyadong electronic components to na nagpapataas ng value at the same time nagpapataas din ng maintenance. Ito hindi mga bossing. At wag mo agad isipin na pag bibili ka ng Rusi Flash X150 na to na 4-valve double overhead cam, ibibenta mo, tinatanong mo agad mataas ba yung value sa marketplace pag ibinenta mo. Wag yun kasi hindi po yung thinking ng mga nabili nito. Ang thinking nila is yung pang araw-araw na gamit, maporma, mabilis, andun yung power, syempre at the same time mura. Yan po yung mga market, yung target market ng motor na to. Hindi po para sa mga nagbabuy and sell ito. Nipis niya lang po sa personal at ang baba lang din ng seat height niya. Nasa 780mm lang ata ito mga bossing. Kung sakto sa Filipino height, kagaya ko, ang liit ko lang. Nasa 5'4", 5'5" lang ang height ko pag medyo mataas ang sapatos. Yun nga lang, syempre, pag kukuha ka ng underbone, expect mo na wala tong underseat compartment. Lalagyan mo siya ng top box kung gusto mo mag long ride, mahaba biyahe para may mailagay ka. Yun lang ang downside ng mga underbone. Tapos maliit lang yung tangke. Syempre, ang tangke lang nito is nagkakarga lang ng 5.3 liters lang. So hindi ako magtataka na talaga naman magiging matunog talaga ito sa mga Pinoy kasi kuhang-kuha niya yung kiliti ng gusto ng mga Filipino rider na mabilis na motor pero mura. Rusi lang po nakagawa niyan, Ewan ko kung may mas mumura pa dito, pero yung ganito kaganda rin Sa tingin ko wala nang tatalo pa dito sa Rusi Flash X pagdating sa pagiging affordable at mura. Ito yung talaga namang gumawa ito ng ingay talaga sa social media. Akalain mo nakakipagsabayan sa King of Underbone na nagkakahalaga ng mga 120,000. Ito, imaginein mo 75,000 pesos, magkano yung matitipid mo? Yung thousands na matitipid mo, itabi mo na lang at ipang-supply mo na lang sa pang-maintenance kung sakaling magkakaproblema yung motor mo. Pwede mo rin pambili ng mga accessories yan. Di ba? Dahil yung sukat naman ng makina nito at yung forma nito mga bossing, kung hindi nyo na itatanong, hawigan dito ng GTR 150 ng Honda. Ayon sa nakita natin na specs sa dalawang motor, incomparable in terms pagdating sa specs ng mga motor na ito. Yung isa, mala base model, yung isa naman pinulpak ng specs and features. Isang bagay lang ang nagkakaisa sa kanila, yung kanilang power. Na kung yun lang ang hangad mo sa isang motor, mura at very affordable, punta ka sa Rusi Flash 150X. Andyan na lahat ng kailangan mo na specs pagdating sa power. Pero kung gusto mo ng kumpleto, may power at ganun din mataas ang specs na mala big bike ang dating, ay punta ka sa Bodge na kung saan 150cc na 4-valve double overhead cam, lahat ng specs na mataas nandyan na at kumpleto ng features. Idagdag mo pa yung lagayan ng tinapa, added features para meron kang pasalubong pa uwi kung sakaling mapasibat ka sa mga underbone na makakasalubong mo sa kalsada. Pero kung ang binabasihan mo yung looks o tindigan, well, hindi na natin kailangan pag-usapan. May kanya-kanya tayong pananaw pagdating dyan. At kung ano yung mas tipo mo, yun ang kailangang masunod. Hindi kung ano yung napanood mo o sabi-sabi lang. Hanggang sa muli.